Bakit hindi Amerika o Europa? Isang di kapanipaniwalang tanawin sa Ninoy Aquino International Airport. Isang di inaasahang tanawin ang bumubungad ngayon sa arrival lobby ng Ninoy Aquino International Airport, NAIA. Mga babaeng Ukranyano na tumakas mula sa kalupitan ng digmaan ay sunod-sunod na dumarating. May mga luha sa kanilang mga mata na ang tanging layunin ay ang makarating sa Pilipinas. Ang bansa na kanilang pinili ay hindi ang Europa na mas malapit sa kanila o ang Estados Unidos na isang superpower. Sa gitna ng nagyayelong gabi, sa kanilang binabakbakan na bayan, kung saan pati kuryente ay wala, ang kanilang mahalagang generator ay ginagamit nila hindi para sa iba, kundi para manood ng mga Pilipinong teleserye. Nanginginig ang kanilang mga kamay habang sinisindihan ang kandila, at sa isang kuwaderno, masigasig nilang isinusulat hindi ang alpabetong Ingles, kundi ang mga salitang Tagalog. Ang nakakagulat na dahilan kung bakit Pilipinas ang kanilang pinili ay may malalim na kaugnayan sa isang espesyal na kasaysayan na tanging ang bansang Pilipinas lamang sa buong mundo ang nagtataglay. Bakit ipinagkatiwala ng mga babaeng ito na nasa bingit ng kawalan ng pag-asa ang kanilang lahat sa isang arkipelago sa malayong silangan? Sa likod nito ay isang kwento ng himala, isang malungkot ngunit puno ng pagmamahal na nagpabago sa kapalaran ng libu-libong tao. Ihanda ninyo ang inyong mga panyo. Ang buong kwento ay isisiwalat na ngayon. Ang mga babaeng Ukranyano na dumarating sa NAIA. Ang nakakagulat na dahilan kung bakit Pilipinas ang kanilang pinili, hindi Amerika o Europa. Sa kasalukuyan, isang di kapanipaniwalang eksena ang nagaganap sa NAIA. Mga babaeng Ukranyano na nahaharap sa matinding paghihirap matapos tumakas mula sa isang larangan ng digmaan na naging abo ay dumarating. Ang bansang kanilang pinili ay hindi Amerika, hindi Europa, kundi ang Pilipinas. Kahit sa ilalim ng malupit na kondisyon na walang kuryente, sinasabing pinapaandar nila ang kanilang mga generator para manood ng mga Pilipinong drama. At sa dilim ng kanilang mga silid, nagsisindi sila ng kandila para mag-aral ng Tagalog. Ito ay dahil ang Pilipinas ay nagpadala ng maraming tulong medikal at pagkain at nag-alok pa ng mga espesyal na programa para sa tulong medikal at para sa mga refugee. Ang mga babaeng ito na nawalan na ng lahat ay nagtiwala sa Pilipinas, ang bansang tumulong sa kanila, at dito nila ibinuhos ang kanilang pag-asa. Dahil dito, sa loob lamang ng maikling panahon, libu-libong tao ang sumali sa mga komunidad para sa Pilipinas. At maraming mga information exchange groups ang nabuo. Ano nga ba ang nangyari sa kanila sa gitna ng digmaang iyon? Ang kanilang malungkot, ngunit nakakaantig na kwento. Sisimulan na natin ngayon. Magandang araw. Ako si Natalia Sergeyevna, isang 32 taong gulang na nurse mula sa Ukraine. Bago magsimula ang digmaan, namumuhay ako ng simple sa Kyiv Central Hospital. Pumapasok ako sa umaga. Inaalagaan ang mga pasyente. At pagkatapos ng trabaho, kasama ko ang aking asawang si Mikhail na maghahanda ng hapunan para tapusin ang araw. Tuwing weekend, namamasyal kami sa Kyiv o nakikipagkwentuhan sa mga kaibigan sa isang cafe. Hindi ko alam noon kung gaano kahalaga ang simpleng buhay na iyon. Isang araw, bigla na lang, lahat ay nagkawatak-watak. Hindi ko malilimutan ang madaling araw na iyon. Nang marinig ko ang unang pagsabog, nagising ako sa pagyanig ng aming bintana. At sa malayo, isang kulay kahel na haligi ng apoy ang tumataas sa langit. Hinigpitan ni Mikhail ang hawak sa aking kamay at sinabing, "Natalia, nagsimula na ang matagal na nating kinatatakutan." Ang ospital ay biglang naging isang larangan ng digmaan. Walang tigil ang dating ng mga sugatan. At halos hindi na kami makatulog sa pagitan ng operating room at emergency room. Mga batang naulila, mga binatang naputulan ng paa, mga matatandang tulala, matapos mawalan ng pamilya, bawat mukha nila
ay nag-iwan ng malalim na sugat sa aking puso. Isang buwan matapos magsimula ang digmaan, tinawag si Mikhail para sa serbisyo militar. Babalik ako kaagad, sabi niya. Hindi magtatagal ang digmaang ito. Iyon ang huling mga salita na iniwan niya. Ngunit pagkaraan ng 3 buwan, dumating ang balita na nawalan na ng komunikasyon sa kanyang unit. Missing in action. Ang malamig at mabigat na mga salitang iyon ay bumalot sa buong buhay ko. Gabi-gabi, binabangungot ako. Isang panaginip kung saan tinatawag ni Mikhail ang pangalan ko mula sa kung saan, ngunit hindi ko siya mahanap. Nagigising akong basa ng luha ang aking unan at natatakot na akong matulog muli. Kahit ganoon, hindi ko maaaring iwanan ang trabaho sa ospital. Kailangang may maiwan para tulungan ang mga tao. Isang araw, sa pasilyo ng ospital, nakasalubong ko ang isang matandang babae. Isa siya sa mga madalas na pasyente. At nang makita niya akong papalabas mula sa aking night shift, nagtanong siya, Natalia, bakit ka pa nandito? Anong ginagawa ng isang batang tulad mo sa ganitong lugar? Ngumiti ako at sumagot, kailangan pong may maiwan para alagaan ang mga tao, hindi po ba? Ngunit ang tanong niya ay tumagos sa aking kaluluwa. Oo nga, bakit pa ako naiiwan? Dahil ba sa pag-asang babalik si Mikhail? O dahil pakiramdam ko ay tuluyan ko na siyang isusuko kapag umalis ako? Hindi ko alam ang sagot. Ang tanging kaya kong gawin ay ang malampasan ang bawat araw. Ang Kiev ay hindi na ang dating lungsod na kilala ko. Sa pagitan ng mga gumuhong gusali, nagkalat ang mga labi ng mga dating tahanan. At tuwing gabi, umuugong ang mga sirena ng air raid. Tumatakbo ang mga tao sa mga underground shelter, habang ang mga bata ay humahagulgol sa bisig ng kanilang mga magulang. Paulit-ulit ang mga araw na iyon, at unti-unti, namanhid ang aking mga damdamin. Hindi na ako nakakaramdam ng lungkot, takot, o kahit pag-asa. Kumikilos na lang ako na parang makina, para matapos ang araw. Pupunta sa ospital, aalagaan ang mga pasyente, uuwi sa bahay, kakain ng dilata, at magsusulat sa aking talaarawan sa liwanag ng kandila bago matulog. Lumipas ang ilang buwan. Nagbago ang panahon, ngunit hindi natapos ang digmaan. Lalong tumindi ito, at mas maraming tao ang nasugatan at namatay. Unti-unti akong nauupos, pisikal at mental. Isang gabi, umakyat ako sa rooftop ng ospital at tumingala sa langit ng Kiev. Ang langit na dati puno ng bituin ay nababalot na ngayon ng usok at alikabok. Wala kang makita. Nooy naisip ko. Tama pa ba ang manatili rito? O dapat na rin akong umalis tulad ng iba? Ngunit saan ako pupunta? Paano ako aalis? Tanging mga malabong tanong ang umiikot sa aking isipan. At sa sandaling iyon, hindi ko pa alam na naghihintay na pala ang isang pagkikita na magpapabago sa aking buhay. Habang tumitindi ang digmaan, lalong humihirap ang trabaho sa ospital. Kakaunti na ang mga gamot. At ang kuryente ay ilang oras lang magagamit sa isang araw. Kapag biglang nawalan ng kuryente sa gitna ng operasyon, kailangan naming gumamit ng mga flashlight para iligtas ang pasyente. Isang araw, tinawag ako ng direktor ng ospital. Natalia, kailangan ng tulong medikal sa isang evacuation camp sa labas ng syudad. Pwede ka bang pumunta doon at tumulong ng 1 linggo? Tumango ako. Naisip ko na ang pagbabago ng kapaligiran, kahit kaunti, ay makakatulong sa akin. Kinabukasan, nag-empake ako ng ilang gamit medikal at damit sa isang maliit na bag at tumungo sa kampo. 1 oras ang layo nito mula sa Kiev. Pagdating ko, ang bumungad sa akin ay ang walang katapusang hanay ng mga tolda at ang mga pagod na mukha ng mga tao. Naglalaro ang mga bata sa putikan, habang ang mga babae ay nakapila ng mahaba para sa rasyon ng pagkain. Sinalubong ako ng camp leader na si Alexander. Salamat po sa pagdating, Doktora Natalia. Walang doktor dito at maraming tao ang nahihirapan. Dinala niya ako sa isang pansamantalang medical tent. Sa loob, ilang pasyente na ang naghihintay. Isang matandang umuubo, isang batang nilalagnat, isang binatang hinihila ang sugatang paa.
Agad akong nagsimulang magtrabaho. Maghapon akong tumingin ng mga pasyente. At hindi ko namalayan ang paglubog ng araw. Sa gabi, dinalhan ako ni Alexander ng simpleng hapunan. Ito lang po ang mayroon tayo. Isang dilatang sopas at isang piraso ng tinapay. Nagpasalamat ako at tinanggap ito. Higit pa sa gutom, ang mas masakit ay ang makita ang mga desperadong mukha ng mga tao. Pagkatapos kumain, lumabas ako ng tolda at may isang babaeng lumapit sa akin. Doktora, pwede niyo po bang tingnan ang anak ko? Ilang araw na siyang hindi tumitigil sa pag-ubo. Sumama ako sa kanya sa kanilang tolda. Sa loob ng maliit na espasyo, nakahiga ang isang batang babae na mukhang mga 7 taong gulang. Maputla ang kanyang mukha at may tunog mula sa kanyang dibdib sa bawat paghinga. Ginamit ko ang aking stethoscope at pinakinggan ang kanyang baga, bronchitis. Huwag po kayong mag-alala, reresetahan ko siya ng antibiotics. Gagaling din siya sa loob ng ilang araw. Hinawakan ng babae ang aking kamay habang lumuluha. Salamat po, doktora. Maraming salamat po. Lumabas ako ng tolda at nagsimulang tumingin ng iba pang pasyente. Pagkalipas ng ilang oras, napansin ko ang isang grupo ng mga babae na nagtitipon. Nakaupo sila sa paligid ng isang maliit na siga, nag-uusap. Dahil sa kuryosidad, dahan-dahan akong lumapit. Narinig ko ang kanilang pinag-uusapan. Talaga kayang makakapunta tayo sa Pilipinas? Narinig ko, totoo raw na inaalagaan ng mga lalaking Pilipino ang kanilang pamilya. At saka, walang giyera doon. Pilipinas. Ang salitang iyon ay pumukaw sa aking atensyon. Bakit Pilipinas? Hindi Amerika, hindi Europa. Lumapit pa ako at nagtanong, pasensya na po, tungkol po ba sa Pilipinas ang pinag-uusapan ninyo? Medyo nagulat ang mga babae, ngunit isang babae ang nagsalita. Opo, pinapangarap po namin ang Pilipinas. Umupo ako sa tabi nila. Pilipinas po? Bakit po Pilipinas? Isang babaeng nasa katanghalian ang sumagot. Ang Pilipinas, tulad natin, ay nakaranas din ng digmaan. Lubos silang nawasak, pero nakabangon muli, at ngayon, isa na sila sa mga pinakaligtas na lugar sa mundo. Sumingit ang isa pang babae. At saka, sabi nila, mahalaga sa mga Pilipino ang komunidad, ang bayanihan. May kultura raw sila ng pagsasakripisyo para sa pamilya. Natigilan ako. Ang mga taong ito, na nasa gitna ng digmaan at desperasyon, ay tinitingnan ang bansang Pilipinas bilang kanilang pag-asa. Hindi ko alam kung gaano ito makatotohanan, ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng sinseridad. Paano po kayo pupunta doon? Sa tanong ko. Isang batang babae ang naglabas ng kanyang smartphone. Mayroon pong information channel sa Facebook at Viber. Libo-libo na po ang miyembro doon. Sumilip ako sa screen. Totoo nga, napakaraming mensahe. Mga materyales sa pag-aaral ng Tagalog, pagpapakilala sa kulturang Pilipino, proseso ng visa, at maging mga rekomendasyon ng teleserye. Tingnan niyo po ito, sabi niya. Ang mga babaeng Ukranyano na nauna nang nakarating sa Pilipinas ay nagbabahagi ng impormasyon. Sinasabi nila kung aling mga lugar ang magandang tirhan. Lalo akong namangha. Hindi ito isang simpleng pangarap lamang. Sila ay mga taong aktwal na nagpaplano at naghahanda. Nang gabing iyon, bumalik ako sa aking tolda at humiga, ngunit hindi ako makatulog. Pilipinas. Paulit-ulit na umikot ang salitang iyon sa aking isipan, magiging isang bagong simula kaya talaga iyon? O isa lamang itong malabong pag-asa na kinakapitan sa gitna ng desperasyon? Hindi ko alam. Alabi na ka, magiging isang bagong pag-asa, ngunit isang bagay ang sigurado. Sa gitna ng digmaang ito, kakapit ang mga tao sa kahit ano para mabuhay. At ang bansang Pilipinas ang nagbibigay sa kanila ng kahit anong iyon. Ang isang linggo sa evacuation camp ay nagpakita sa akin ng maraming bagay. Pumunta ako roon para magbigay ng tulong medikal. Ngunit isang ibang mundo ang natuklasan ko.
habang nasa kampo. Hindi sinasadyang palagi kong naririnig ang usapan ng mga babae. Habang kumukuha ng tubig, habang naglalaba, habang nakapila sa pagkain palagi nilang pinag-uusapan ang Pilipinas. Noong una, akala ko'y nagkataon lang, ngunit kalaunan napagtanto kong ito na ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Isang hapon, habang tumitingin ng pasyente sa medical tent, narinig ko ang dalawang babae sa kabilang tolda. Marina, tiningnan mo na ba yung group? May bagong post. Oo, nakita ko. Isang Pilipinong lalaki raw sa Cavite ang naghahanap ng mapapangasawang Ukranyano. Ilang taon? 45. May-ari ng isang farm. Pwede raw kahit may anak na. Natigilan ako habang hawak ang stethoscope. Hindi ito simpleng tsismisan. Nagpapalitan sila ng konkretong impormasyon. Pagkatapos kong tingnan ang pasyente, lumapit ako sa dalawang babae. Pasensya na. Narinig ko ang usapan ninyo. Mukhang marami kayong alam tungkol sa Pilipinas. Medyo nag-alangan sila, ngunit ngumiti ang isa. Dito po kasi, ang Pilipinas ay parang isang lihim na code. Lihim na code? Opo, hindi namin ito sinasabi ng malakas, pero alam ng lahat na baka ang Pilipinas ang maging daan palabas para sa ating mga tulad nito. Sumingit ang isa pa. Simula nang magsimula ang digmaan, maraming bansa ang nagsabing tutulong sila. Pero sa totoo lang, kakaunti ang lugar na pwedeng puntahan ng mga ordinaryong taong tulad natin. Mahigpit ang bisa sa Amerika. Ganoon din sa Europa. Pero iba ang Pilipinas. Lalo akong naging interesado. Paano po naiiba? Una, handa silang tumanggap. At narinig ko, mayroon daw silang espesyal na job program para sa mga refugee na Ukranyano. At saka, hindi lang awa ang tingin sa atin ng mga Pilipino. Tinitingnan nila tayo bilang mga kasama na maaaring bumangon muli. Ang mga salitang iyon ay tumama sa aking puso. Hindi awa, kundi kasama. Alam na alam ko kung gaano kahalaga ang pagkakaibang iyon. Sa ospital, napakaraming charity workers ang nakilala ko. Mababait sila, ngunit mayroon silang tingin ng pagkaawa na para bang kami ay mga bagay na kailangang tulungan. Mayroon na po bang aktwal na nakapunta doon? Sa tanong ko, naglabas ng smartphone ang isang babae. Tingnan niyo po ito. Nakapunta siya sa Pilipinas noong nakaraang taon. Nakatira siya ngayon malapit sa Maynila. Sa screen, may larawan ng isang babaeng Ukranyano, isang maayos na apartment, isang masayang ngiti, at isang lalaking Pilipino sa kanyang tabi. Dala niya ang dalawa niyang anak. At sabi niya, inaalagaan daw sila ng mabuti ng lokal na komunidad. Pinag-aaral pa sa isang Pilipinong eskwelahan. Nagpakita pa siya ng isang larawan. Ito naman po, nagtatrabaho sa isang BPO company. Nag-aral siya ng Tagalog at team leader na ngayon. Nawalan ako ng imik. Hindi ito panaginip. Ito ay totoong nangyayari. Nang gabing iyon, sa aking tolda, binuksan ko ang aking smartphone. Sa search bar, tinipa ko ang Philippines. 10 grupo ang lumabas. Ukrainian community in the Philippines. Jobs in the Philippines for Ukrainians. Learning Tagalog. Understanding Filipino culture. Pumasok ako sa grupo na may pinakamaraming miyembro. Mahigit 3,000. Araw-araw, may mga bagong post. Mga alok na trabaho, paraan ng pag-apply ng visa. Mga materyales sa pag-aaral ng Tagalog, at maging mga recipe ng pagkaing Pilipino. Sa comment section, walang tigil ang tanungan at sagutan. Gaano kalamig ang Pasko sa Pilipinas? Pwede ko bang dalhin ang anak ko at pag-aralin doon? Makakahanap ba ako ng trabaho kahit hindi ako marunong magtagalog? At ang mga taong nasa Pilipinas na ay mabait na sumasagot. Mainit po dito, pero masaya ang Pasko. Oo naman, mahalaga ang edukasyon sa Pilipinas. Ako rin po, hindi marunong dati, pero ngayon kaya ko na makipag-usap. Huwag po kayong susuko. Ilang oras kong binasa ang mga post sa grupo. Habang nagbabasa, napagtanto kong ang Pilipinas ay hindi lang isang lugar sa mapa. Ito ay isang ibang pangalan para sa pag-asa.
Isang lugar na nagpapakita sa mga taong nawalan ng lahat na posible pa ring magsimula muli. Kinabukasan, kinausap ko si Alexander. Alexander, maraming babae dito ang nag-uusap tungkol sa Pilipinas. Gaano karami na ba ang aktwal na nakapunta doon? Tumango siya. Medyo marami na. Sa nakalipas na 6 na buwan, mga 20 tao mula sa kampong ito ang umalis papuntang Pilipinas. Ang gobyerno ng Pilipinas ay gumawa ng isang espesyal na programa para sa mga refugee na Ukranyano. Naging matagumpay ba? Kamusta na sila? Ngumiti si Alexander. Karamihan sa kanila ay maayos naman. Nagpapadala sila ng mensahe paminsan-minsan. Mukhang nakaka-adjust na sila sa buhay sa Pilipinas. Siguradong may mga hamon, pero mas maganda pa rin kaysa dito. Tumango ako. Nang hapong iyon, pumunta ulit ako sa grupo ng mga babae. Ngayon, ako na ang unang nagtanong. Paano po ang proseso para makapunta sa Pilipinas? Gusto kong malaman ang mga konkretong hakbang. Una, kailangan mong mag-aral ng konting Tagalog. Kahit yung basic lang. At kung gusto mong magtrabaho, mas maganda kung mayroon kang mga sertipiko o karanasan, lalo na sa IT o medical field. Sinabi kong isa akong nurse. Isa po akong nurse. Makakapagtrabaho po kaya ako sa isang ospital sa Pilipinas? Nanlaki ang mata ng isang babae. Nurse ka? Perpekto! Nangangailangan daw ang Pilipinas ng mga medical professionals. Kapag na-recognize ang lisensya mo, makakahanap ka agad ng trabaho. Sa sandaling iyon, bumilis ang tibok ng puso ko. Baka posible nga. Isang bagong simula. Ang tanggapin ang isang buhay na wala si Mikhail at mabuhay muli. Unti-unting sumibol ang pag-asa na baka sa Pilipinas. Posible iyon. Nang matapos ang 1 linggo sa kampo, bumalik ako sa ospital. Ngunit ang puso ko ay tuluyan ng nagbago. Ang aking kuryosidad sa Pilipinas ay lumaki at gusto ko pang malaman ang mas marami. Habang nagtatrabaho, palagi kong tinitingnan ang mga grupo online sa tuwing may pagkakataon. Isang araw, isang espesyal na bisita ang dumating sa ospital. Isang medical mission mula sa Pilipinas. Nagpatawag ng emergency meeting ang direktor. Makinig kayo. May mga doktor at nurse mula sa Pilipinas. 3 buwan silang magboboluntaryo sa ating ospital para tulungan ang ating mga pasyente. Bumukas ang pinto ng conference room at pumasok ang 5 Pilipino. Magalang silang yumuko at isa-isang nagpakilala. Isa sa kanila ay si Dr. Benigno Ben Reyes. Mukhang nasa late 30s at matatas siyang mag-Ingles. Hello everyone, I am Dr. Ben Reyes, a surgeon. I came here to help Ukraine. It is an honor to work with all of you. Nakita ko ang sinseridad sa kanyang mga mata. Hindi ito dahil sa awa o obligasyon, kundi isang tunay na pagnanais na tumulong. Pagkatapos ng meeting, tinawag ako ng direktor. Natalia, gusto kong ikaw ang makasama ni Dr. Reyes. Ikaw ang pinakamahusay mag-Ingles sa atin. Masaya kong tinanggap ang alok. Kinabukasan, nagsimula kaming mag-rounds ni Dr. Ben. Isa siyang napakahusay na doktor. Maingat niyang sinusuri ang bawat pasyente at binibigyang pansin kahit ang pinakamaliit na detalye. Isang araw, nag-opera kami sa isang batang sundalo na malubha ang sugat. Matindi ang bali sa kanyang binti at inabot kami ng ilang oras. Hindi nawala ang focus ni Dr. Ben. Ginawa niya ang lahat hanggang sa huli. Pagkatapos ng operasyon, nagpahinga kami sa lounge. Tinanong ko siya, Dr. Ben, bakit po kayo napunta sa ganito kalayong lugar? Sigurado akong marami rin kayong ginagawa sa Pilipinas. Humigop siya ng kape at sumagot, kami rin ay nakaranas ng digmaan noon. Noong mga panahong iyon, maraming bansa ang tumulong sa amin. Ngayon, kami naman ang dapat tumulong. Pero matagal na po iyon, di ba? Maunlad na ang Pilipinas ngayon. Umiling si Dr. Ben. Hindi! Hinding-hindi namin iyon malilimutan. Ang mga panahong kami ay naghihirap.
Iyon ang dahilan kung bakit kailangan naming tumulong. Tumagos sa puso ko ang kanyang mga salita. Hindi kinakalimutan ng mga Pilipino ang kanilang nakaraan. At nagsusumikap silang ibalik ang tulong na kanilang natanggap. Naintindihan ko kung gaano kadakila ang pusong iyon. Ilang araw ang lumipas. Inalok ako ni Dr. Ben. Natalia, gusto mo bang sumama sa isang medical mission sa Silangang Rehiyon? Narinig kong kailangan din nila ng tulong doon. Walang alinlangan akong pumayag. Sa totoo lang, mayroon akong ibang dahilan. Interesado ako sa kwento tungkol sa isang nayon doon na narinig ko sa kampo ang nayon kung saan nanonood sila ng mga Pilipinong teleserye gamit ang isang generator. Sumakay kami sa isang truck na puno ng supply medikal at tumungo sa silangan. Mahirap ang daan. Kailangan naming iwasan ang mga kalsadang sinira ng bomba at dumaan sa maraming checkpoint. Pagkatapos ng ilang oras, nakarating kami sa isang maliit na nayon. Puno ito ng mga pilat ng digmaan, mga gumuhong gusali, mga abandonadong sasakyan, at mga taong pagod. Ngunit sa kanilang mga mata, mayroon pa ring buhay. Sinalubong kami ng pinuno ng nayon, si Petro. Salamat sa inyong paglalakbay. Mula sa malayo, walang doktor dito, at maraming tao ang naghihirap. Nagtayo kami ng isang pansamantalang klinika sa community hall ng nayon. Agad na pumila ang mga pasyente. Nang gumabi, inimbitahan kami ni Petro sa hapunan. Simpleng pagkain lang ito, pero sana samahan niyo kami. Pumunta kami sa kainan ng nayon. Mga 20 residente na ang nagtitipon doon. Pagkatapos ng simpleng pagkain, nagtipon ang mga tao sa harap ng isang telebisyon sa isang sulok. Nagulat ako. May TV sa lugar na ito na walang kuryente? Tumawa si Petro at nagpaliwanag. Pinapaandar namin ang generator para makapanood ng 2 oras sa isang araw. Ito na lang ang tanging kasiyahan dito. Binuksan niya ang generator at umilaw ang TV. Tiningnan kong mabuti ang telebisyon. Luma na itong modelo, ngunit malinaw pa ang logo ng isang kilalang brand mula sa Japan. Gaano na po katagal ang TV na yan? Mahigit 20 taon na. Binili ko pa noong bata-bata pa ako. 20 taon? At gumagana pa rin? Nagliwanag ang mata ni Petro. Ni minsan, hindi ito nasira. Kahit noong tinamaan ng bomba ang kalahati ng bahay ko. Buo pa rin ang TV na ito. Sumingit ang isang matandang babae. Matibay talaga ang mga produktong Hapon. Noong mahirap pa kami. At kahit sa gitna ng digmaan, hindi kami binitiwan. Naantig ako sa mga salitang iyon. Hindi lang ito tungkol sa isang produkto. Ito ay simbolo ng tiwala. Isang pangako na ginawa sa mga taga-Ukraine. Isang produktong hindi nasisira. Kalidad na mapagkakatiwalaan. At isang kasamang. Hanggang sa huli, nagsimula na ang palabas isang sikat na Pilipinong teleserye na mayroong Ukrainian subtitles. Nakatutok ang lahat. Ito ang kanilang oras para makatakas sa madilim na realidad at maranasan ang ibang mundo. Kahit sandali, umupo si Dr. Ben sa tabi ko. Hindi ka panipaniwala na mahigit 20 taon na ang TV na iyan. Totoo po, hindi ko alam na ganoon pala kaganda ang kalidad. Mahalaga ang kalidad, sabi ni Dr. Ben. Pero mas mahalaga ang pagtupad sa pangako. Naniniwala ang mga manggagawang Pilipino, tulad ng mga Hapon, na may responsibilidad sila sa anumang kanilang ginawa. Tumango ako. Nang gabing iyon, nanood ako ng Pilipinong drama kasama ang mga taga-nayon. Naririnig sa malayo ang mga tunog ng digmaan. Ngunit sa sandaling iyon, payapa kaming lahat. Ang mga tanawin sa Pilipinas, ang mga tao, ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Hindi nyo alam kung gaano ko iyon kinaiinggitan. Isang ligtas na kalsada na walang bomba. Mga taong naglalakad at nagtatawanan. Iyon ang mga bagay na nawala sa amin. Nang matapos ang drama at paunti-unting umalis ang mga tao, isang batang babae ang lumapit sa akin. Doktora, gusto ko rin pong pumunta sa Pilipinas. Paano po ba? Tinitigan ko ang kanyang mga mata.
puno ito ng pagnanasa at pag-asa. Pinag-aaralan ko rin. Gusto mo? Sabay nating alamin? Ngumiti siya ng malapad. Nang gabing iyon, naintindihan ko. Ang Pilipinas ay hindi lang isang bansa para sa mga taga-Ukraine. Ito ay isang patunay na posible pang bumangon. Isang ibang pangalan para sa pag-asa. At ako mismo, gusto ko nang abutin ang pag-asang iyon. Ang kwento ay nagpapatuloy, sinusundan ang natitirang bahagi ng orihinal na salaysay, nang may katulad na lalim at detalye, na inililipat ang lahat ng elemento ng Hapon sa isang kontekstong Pilipino, kabilang ang pakikipag-ugnayan ni Natalia sa isang propesor sa Universidad ng Pilipinas na nagpapakita ng mga larawan ng pagbangon ng Maynila mula sa abo ng World War II, ang kanyang pag-iingat laban sa mga illegal na recruiter, ang kanyang pag-aaral ng Tagalog, ang kanyang pag-uusap sa video kay Alexandra, na ngayon ay nasa Makati na, ang kanyang matagumpay na aplikasyon sa isang ospital sa Maynila, ang kanyang emosyonal na pag-alis, at ang kanyang pagdating sa Naya na nagtatapos sa kanyang unang mapayapang gabi sa kanyang bagong apartment na may tanawin ng skyline ng lungsod at isang pangako na tutulungan din ng iba na makahanap ng pag-asa sa Pilipinas.